kopya ng ating pinag-aaralan para sa at least sa mga hindi naka-join, they still have some time to go to sa mga lesson natin. Okay, so as we have said mga kapatid, after nung ating pong inductive Bible study, magpupusid tayo sa discipleship training. Now, hindi lang po ito yung parang ordinary training na gagawin natin mga kapatid, kaya it will be a thorough training. Sabi nga natin at ibinigay ko po kay Sister Seni yung ating material. I hope na na-print po ito. Kung hindi man kayo nakakaroon ng mga printed copy, at least nandyan sa mga gadget ninyo yung ating lesson. So ang gagawin po natin mga kapatid, although I will be teaching this, but I expect everyone that you will have to answer your manual. Kailangan ninyong sagutan po yung mga manual ninyo, no? May mga questions dyan, may mga verses dyan na hindi lang po na ako ang magbibigay ng mga answer dyan. But from time to time, as we discuss this, I expect na may mga contribution po ang bawat isa, no? At sabi nga natin, ito ay training, kaya kailangan talaga yung involvement ng bawat isa. So it will be a thorough discipleship training. At ang sabi nga natin, kapag natapos natin itong mga modules ng ating material, there will be a certificate being given to you all, no? At least somehow that it will testify and it will really certify that you had gone through discipleship training sa ating pong church. At ito po i-award natin somehow kapag nakumpleto po natin itong ating lesson. So kung titingnan niyo po yung ating manual, no, it is a discipleship training manual. Although hindi ito original material natin sa WIN, but then kinuha po natin ito para ito ay maging gabay natin sa ating magiging pag-aaral on how it is to become a disciple of the Lord, no? At sabi nga natin dito sa training natin, napaka-importante that we are able to know what is Great Commission is all about. Titingnan natin yan mamaya. At the same time, how we are called to entrust this to faithful men and women who are able to teach also. So ang ating pong aim dito mga kapatid, as we have this time of training, yung bang ang ini-expect ko sa inyo mga kapatid is that after we have learned this, kaya na ninyong ituro sa iba. Yung para bang iduduplicate natin ang ating mga sarili. Uumpisahan ko, I will disciple you all. Yan ini-expect natin, and that ating pong prayer is that after you had graduated from this training, you are able now also to share to other people. Yung pang pwede na natin ito ipasa sa mga ibang mga kapatiran natin na gusto natin ding i-disciple. So, ang training natin is you are considered to be disciple who will be also making disciples, no? Making disciples who make disciples. Yung para bang ang intention natin, I will make our intention and objective is to make you all disciples of the Lord. And after you had gone through this training, you are able also to make disciples of Jesus Christ. Yung para bang pinapasa natin din yung ating mga natutunan po dito sa magiging training natin. Okay, so kung titingnan niyo po yung inyong mga material, go into your material. At ini-expect ko rin po, although okay lang po na hindi kayo mag-open ng inyong mga camera as long as you are listening, but at the same time, be ready with your Bible, no? Kailangan may notebook po tayo, mga pen plus your manual. Kailangan po kasi nag-aaral tayo, we expect na talaga may mga ballpen kayo, meron kayong mga notebook, naka-ready po yung Bible natin kasi maraming mga Bible verses we will go through this training, no? Titingnan natin yung mga Bible verses na yan. Alamin natin yung anong kasagutan do sa mga questions na yon regarding those verses na makakatulong sa atin para maintindihan po natin yung modules dito sa mga magagawin nating training ng ating material. So kung titingnan niyo po sa table of contents ninyo, ng inyong material mga kapatid, 4 na module ang ating pag-aaralan dito sa training natin. Yung module 1 natin, ang gusto nating pag-aralan is all about pursuing Christ, no? And when we talk about module 1, may mga subject tayo na pag-aaralan dito sa mga module na yun. Kagaya sa module number 1, when we talk about pursuing Christ, nandyan yung gospel, repentance and faith, assurance of salvation,
abiding in the Word, part 1, and then abiding in the Word, part 2, tsaka prayer. Okay? Okay, pwede po ba picture module ninyo? Okay, kung pwede pong i-share natin yung ating pong kung wala pong mga material pa yung iba, perhaps we can share them the module. Okay, so yung ating pong hindi ko po nakuha yung ating but then kung sakali man, we will try to post it here and share it in the screen kung sakali sa mga susunod na lesson natin, so that nakikita rin natin dito sa screen yung mga questions at yung mga pages na pag-aaralan natin. Okay, so maaaring sabihin ninyo, Pastor Nick, doon sa Discipleship 1, sabi kasi ni Sister Seni, natapos ninyo yung Discipleship 1. Okay, doon sa Discipleship 1, maaaring natakil na ninyo yung mga subject dito sa Module 1 natin, yung Pursuing Christ. No? Maaaring may natakil dyan yung mga repentance, yung mga faith, yung assurance of salvation, and about prayer. Perhaps baka nandun yun sa Discipleship 1 natin. Okay, yung Discipleship 1 natin, mga kapatid, is all about beginners. Sa mga beginners po yun. At kung titingnan natin yung mga pinag-aralan natin doon, hindi katoro yung pag-aaralan natin dito sa ating pong discipleship training. Mas malalim po itong pag-aaralan natin dito compared dun sa Discipleship 1. Okay, so ibig sabihin, maaring natakil na ninyo ito doong nagturo po si Sister Seni o sino yung nagturo nung sa ating Discipleship 1. But then, ang kaibahan lang po ng gagawin natin tonight at sa mga susunod na lesson natin, mas toro. Pag sinabi nating toro, mas malalim, mas deeper po yung pag-aaralan natin. But we will go to several passages talking about yung subject na pag-aaralan natin. So Module 1, we talk about pursuing Christ. Yung module 2 natin, ng ating training, it's all about loving God. How is it really to love God, no? Pag-aaralan natin yung mga attributes of God, part 1, part 2. Yan din yung delighting in God. How is it really to delight in the Lord, no? Pag-aaralan natin, obeying Jesus, and then overcoming temptation, and then walking by the Spirit of God, no? And then module number 3, we'll talk about cultivating godliness. How do we cultivate? Pag sinabi nating cultivate, hindi ito natural. Para bang nagtatanim kayo, di ba? Kapag nagkukultivate kayo ng lupa para kayo magtatanim, kailangan ng napakaraming preparation para bago magtanim, no? Ganun din, when we talk about godliness, hindi ito kusang parang lumalabas sa buhay natin, but it has to be cultivated. Marami tayong pwedeng dapat matutunan na i-cultivate sa ating buhay before we are able to demonstrate in our lives yung tinatawag nating godliness. Okay? So yung po yung table of contents lang to. Tinitingnan lang natin yung table of contents, but then we will try to talk about the first module later on as we go ahead. Okay, yung module number 4, ang module number 4 natin, making disciples. At doon sa making disciples na topic natin, we will talk about fasting, we talk about spiritual gifts, pag-aaralan natin evangelism, and then we'll talk about the cause of discipleship, and then disciples making disciples, and then yung pinaka-last na lesson natin, yung catching a world vision. Okay, kung titingnan ninyo yung mga subject natin, no? Dito pa lang makikita natin na this is not just an ordinary training na gagawin natin, no? It's a thorough training. We will go deeper to all the subject. And we will ini-expect natin na talagang after we had gone through all this module, I hope and I pray that you had gained so much understanding na makakatulong po hindi lang po sa inyong pagtayo sa simbahan, higit sa lahat na pwede na natin ito ituro sa mga gusto nating turuan, no? When we talk about starting again another Bible study, sa mga bago na gusto nating pong gawing disciples of Jesus Christ. Okay? Now let's proceed now to our session 1. No, we will proceed po sa session 1. So if you have your manual, you go through our session 1 about the gospel. So tonight we will try to talk about all about the gospel. Okay, if someone will ask you what is the gospel, dapat alam natin mga kapatid ang gusto nating sabihin. Okay? Because we talk about the gospel, ito'y napakahalaga when we talk about us as believers in the Lord. Dapat alam natin ano ba yung ebanghelyo. What do we mean by gospel, no? At napaka-importante. Very short, sabi nga natin, pag may nagtanong,
Maaaring sabihin ninyo, gospel is the good news. Yes, that's true, no? But what about the good news? Bakit good news siya, no? Bakit tinatawag na good news siya? And why do we call it a gospel? No? And what is the gospel is all about? So dito sa ating pong lesson tonight, no, umpisa natin sa session 1, we will be talking about all regarding the gospel. At dito natin matututunan, dito natin maintindihan everything that we need to know about the gospel. Okay, sabi po ni Charles Haddon Spurgeon doon sa ating pong unang naka-highlight diyan sa inyong manual. Avoid a sugared gospel, seek the gospel which rips up and tears and cuts and wounds and hacks and even kills. For that is the gospel that makes alive again. And when you have found it, give good heed to it. Let it enter into your inmost being as the rain soaks into the ground. So pray to the Lord to let His gospel soak into your soul. Now, maaaring sasabihin natin mga kapatid, no? When we talk about the gospel, at sabi ni Charles Haddon Spurgeon, ayaw natin, we need to avoid a sugared gospel. Ano bang ibig sabihin ng sugared gospel? Yung pag, when we talk about the gospel, kailangan yung naipipreach at naririnig natin ay yung tunay na ebanghelyo, yung talagang gospel according to the Bible. Hindi ito mga sugared gospel, yung parang mabango lang at magandang pakinggan na mga preaching, na parang yun yung nakakaantig sa mga puso at isipan ng tao, no? Okay ba yung sound? I think there's some problem na kung nagpuputol-putol po. Okay ba yung sound natin? Sa akin po nagpuputol-putol. Sa iyo, Christina, sa iba? Okay lang po. Sa akin. Okay lang din po. So paki-check na lang, Sister Christina, yung baka sa mga wifi natin, baka mahina. Okay, yun lang po yung ating struggle dito. Din po pala nagpuputol-putol. Yun po yung struggle natin dito dahil sa mga connection natin. Hindi natin alam kung but then let's see na lang if we will have a smooth mga audio natin. Okay? Now, siguro sa mga connection natin sometimes, maaaring siguro sa akin din or sa inyo, but we will pray na talagang maging maayos po yung magiging training natin throughout this time. Okay? Now, let's proceed this. Sabi ni Charles Haddon Spurgeon, i-avoid natin yung mga hindi talagang gospel, no? Yung para bang marami na tayo narinig na mga preaching about the gospel. What is that? Anong ibig sabihin nun? Okay. Sister Seni, anong ibig sabihin ng text mo? Ano naka-stuck? Naka-stuck din po kayo sa akin. Hindi gumagalaw? Hindi naman sa akin. Ha? Okay. Sa akin naka-stuck din. Okay naman sa inyo. Putol-putol lang po, Pastor. Okay lang po. Okay. Okay, siguro sa mga Wi-Fi connection po natin siguro, no? Let us check. Okay naman sa akin. Okay, sige, let's proceed. Okay, sabi niya, i-avoid natin, iwasan natin yung mga sugared gospel. So ang sinasabi dito, hindi lang po mga kapatid na maging maingat tayo sa mga ating pakikinig regarding yung mga nagtuturo na nagpipreach ng gospel. Kasi kung titingnan natin ngayon ng gospel, meron yung mga gospel of prosperity, no? Yung mga laging ang ipinipreach yung about pagpapalaing ka lagi ni Lord, no? Kahit makasalanan ka o ano man, ang Diyos ay mapagbigay, ay Diyos ay laging nagbibigay biyaya at pagpapala. May mga ganyang preaching lagi, no? Yung gospel of prosperity. So, ito yung mga sugared gospel na sinasabi natin na talagang hindi ito yung tunay na gospel na nakita natin na ipinipreach si Lord Jesus Christ. Kasi ang tunay na gospel daw, yung nakakakat ng mga puso natin. Di ba sabi sa Bible, the scriptures are given by the Lord
para i-rebuke tayo, i-correct tayo, parang 'di ba the scripture is profitable for training, sabi sa Bible, 'di ba? Pwede nating gamitin 'yon as a training. Sabi rin sabi ni Paul na talagang ito rin ay ginagamit natin to correct people, to rebuke us, no? Ibig sabihin, ang intention talaga ng Bible, especially the gospel of the Lord, is to really somehow na ma-address, makumbik tayo ng ating mga kasalanan, yung talagang ma-highlight yung mga mali sa ating mga buhay para magkaroon ng pagbabago at transformation. Hindi lang yung para bang naantig yung mga puso natin sa mga naririnig natin, na para bang lagi na kahit ano yung problema sa buhay natin, parang naririnig natin ay pagpapalain pa rin tayo ng Panginoon. How is it possible na pagpapalain pa rin tayo ng Panginoon kung punong-puno tayo ng mga kasalanan pa rin sa buhay natin? No? Kung meron tayong mga hidden sin, do you still expect God will bless us if we have sin into our lives? Kaya nga sabi ni Spurgeon dito, ang kailangan nating isik na gospel ay yung magririp sa atin, yung para bang makukumbik tayo, that there will be tears, no, there will be cut and wounds, that sabi dito that even it will kill us. Yung talagang 'di ba sabi nga ang intention nga ni Lord is talagang mamatay tayo sa ating mga sarili, in the sense that spiritually, na talagang mamatay tayo sa ating parang sinasabi nating sinful nature. And because sabi nga sa Bible, sabi nga ni Paul, we are dead to sin but we are alive in Christ, no? Yun nga yung sinasabi dito ni Spurgeon, for that is the gospel that makes alive again, no? Na sabi nga natin, kailangan nating mamatay sa ating mga kasalanan, sa ating likas na makasalanan na ating pamumuhay, para tayo makapamuhay o talagang makita natin kung ano ba talaga ang tunay na buhay, no? That the Lord will make us alive in Christ, sabi nga. So, yun yung kailangan gospel natin, at yun yung din kailangan na hindi lang yun ang naririnig natin. At the same time, tayo mga tagapagsunod ni Lord, dapat alam natin kung ano ba talaga yung gospel, para kapag nakakarinig tayo ng mga iba-ibang preaching, malalaman natin, mababalidate natin kung itong pinipitch natin, naririnig nating mga preaching, ay ito ba talaga ang ebanghelyo? Kasi paano mo i-validate kung ang naririnig mo ay ang tunay na ebanghelyo kung hindi mo alam what is the gospel is all about, no? At ano bang nilalaman ng gospel? So kailangan nating malaman muna what is the gospel is all about, and what is something that the Bible says when it comes to the gospel. Kasi maaari yung mga ebanghelyo o yung mga gospel na nating na naririnig, it may be somehow that these are not really the gospel based upon what the Lord has said. And dito makikita natin na dito sa ating po mga training na gagawin, especially on our session 1, dito natin makikita everything about the gospel. Okay, so sa ating introduction po dito mga kapatid, ang sabi dito sa session 1 sa inyong mga manual, sabi po dito, in Mark chapter 1 verse 15, Jesus said, "The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel." So ang sabi dito, when Jesus Christ calls a person to follow Him, okay, the very first command He issues is to repent and believe in the gospel. There is no true conversion when there is no repentance and faith in Christ, who is the embodiment of the gospel. So hihimay-himay natin itong introduction for your understanding. Okay? Sabi daw dito sa Mark 1:15, ang sinabi ni Jesus Christ, the time is fulfilled. Okay? Ibig sabihin, dumating na yung panahon, sabi ni Jesus Christ. Itong Mark 1:15, ito yung Jesus Christ started now His ministry, di ba? After nung siya'y nabaptismuhan ni John the Baptist, nag-umpisa na siya nung kanyang ministry here on earth. At ang unang-unang sinabi dito sa Mark 1:15, as nung dumating na raw yung pagkakataon wherein the Lord will fulfill now yung mission niya, kung paano siya sinugo ng Ama dito sa lupa. Nung ipupulfill na yon, the time has now come for Him to fulfill it. At ang unang ipinahayag ng ating Panginoon, mga kapatid, is that
he talk about the kingdom of God is at hand. So, makikita ninyo, di ba, nung kapag nagta-travel si Jesus Christ during nung nag-impasa siya ng kanyang ministry here on earth, iisa ang kanyang ipinapamalita sa tao. And it's all about the good news, no? At ano yung magandang balita na kanyang ipinapahayag? Ang kanyang magandang balita na ipinapahayag niya is that the kingdom of God is at hand. Para ba ang sinasabi ni Jesus Christ, the kingdom of God has come. No, ito yung magandang balita na ang kaharian ng Diyos ay narito na. At dahil nandito na ang kaharian ng Diyos, yun yung magandang balita, no? Kailangan talaga na magrepent and they have to believe in the gospel. So dito makikita natin yung calling ni Jesus Christ sa mga tao. Sabi dito sa introduction natin, for these people to follow him. At the very first command na ibinigay ng Panginoon para sa isang taong gustong sumunod kay Jesus. Kagaya natin, tayo maituturing nating tagapagsunod tayo kasi we follow the Lord. Now, alam natin mga kapatid, nung tayo tinawag ni Jesus Christ, ang unang-unang ginawa natin is that we repent of our sins and then we believe on the Lord, no? And we believe in the gospel. Now, we will talk about the gospel later on. Ano ba itong gospel na ito na ating pinaniwalaan? Okay? Because so ibig sabihin, in terms of conversion, no? Nung tayo naligtas, makikita natin dito may dalawang bagay na nangyari sa buhay natin. First is that we repented of our sins, nagbalik loob tayo, tumalikod tayo sa ating mga kasalanan at nagbalik loob sa ating Panginoon. Yun yung ibig sabihin ng repentance, no? Yung para bang iniwan natin yung ating buhay na makasalanan at dahil tayo po ay nagbalik loob sa Panginoon, no? At ayun yung tinatawag nating repentance, no? At yung sabi nga natin, after that repentance, we believe in the gospel. Nandun yung repentance and faith. So these are two important things, no, na kailangan natin. And later on, sabi nga natin, mamaya makikita natin, kaya doon sa module natin, nandun yung repentance and faith, no? We will go through that after we tackle all about the gospel. Okay? So, ang sabi dito, there is no, okay? So, there is no true conversion. Wala daw tunay na conversion if there is no repentance and faith in Christ. So, ito yung two most important thing na bago ang isang tao ay makonvert, no, sa kanyang pananalig sa Panginoon, bago siya maging tagapagsunod ni Jesucristo, kailangan may genuine repentance and faith na sinasabi nga natin that Jesus Christ is the embodiment of the gospel. So, ibig sabihin, kung si Jesus Christ ang embodiment of the gospel, so the gospel is all about Jesus, no? Yung pag sinabi nating ebanghelyo, what we mean by the gospel is that it is the gospel concerning about Jesus Christ. So ang ebanghelyo daw na maituturing natin ay ito'y patungkol sa ating Panginoon. Kaya nga kung papansinin natin yung 4 gospels in the Bible sa New Testament na isunulat ni Matthew, ni Mark, ni Luke at ni John, sino ba ang binibigyan nila ng kahalagahan doon? Ano ba yung pinapahayag nila doon sa mga isinulat nila? It is all about Jesus Christ, isn't it? Kung titingnan ninyo yung lahat ng mga isinulat nila sa gospel, it is all about Jesus Christ. Isinulat nila yung kapanganakan, 'di ba, si Matthew bago siya nag-umpisa nung mga everything about the Lord, tinaste niya muna yung kanyang genealogy, saan nagmula si Jesus Christ, kasi gusto niyang ipahayag sa mga tao doon pa lang sa umpisa ng kanyang writing sa chapter 1 ng Matthew, gusto niyang bigyan ng pansin na bago pa man sila pumunta sa pinaka deeper ng mga chapter ng Matthew, doon pa lang sa Matthew 1 ipinapahayag na ni Matthew na si Jesus ay yung Mesiyas. At bakit tinuturing na siya yung Mesiyas? Kaya tinumbok niya yung lineage kung saan siya nanggaling, kasi gusto niya ipahayag doon that indeed he is the promise, no, that he came from
from David, no? And sabi nga natin, makikita natin that he came even to the lineage of Abraham. At sabi nga natin doon sa Old Testament, ipinangako kay Abraham na sa yung descendant na there will be a seed that will come in your descendants, sabi ng Panginoon kay Abraham, wherein nations will be blessed, no? At dito, nakikita natin dito, ang tinutukoy ng Panginoon na seed that will come from Abraham ay hindi si Isaac o si Jacob. Pero ang tinutumbok dito ni Lord is that there will be a son that will come from Abraham who will be a blessing to all nations, that nations will be blessed through him, that families will be blessed to him. So dito natin makikita that everything is about the Lord, no? It's all about Jesus Christ. And so when we talk about the gospel is all about Jesus Christ. And then kung titingnan natin, mga kapatid, nung si Jesus Christ ay nagparito dito sa lupa, there is only one gospel that he is preaching. And the gospel is all about good news, no? Pag sinabi nating gospel, ang ibig sabihin ay good news, no? And what is the good news? The good news is that the kingdom of God has now come through Jesus Christ. Okay? So ibig sabihin, makikita natin that the kingdom of God is at hand, no? It has now come. And why it has come is because Jesus Christ has come, no? It's siya yung nag-inaugurate why there is now the kingdom of God. Kaya nga sabi nga ni Jesus Christ kay Nicodemus, no, unless a man will be born into the Spirit, hindi siya paghaharian ng Diyos. So alam natin po that it's all about how is it really to be part of the kingdom of God. At may kinalaman po diyan when it comes to our Lord and Savior Jesus Christ. Okay, so that is a very small introduction of the gospel, but we will talk about more of this as we go along. Now, in the next series of scriptures, makikita natin, mga kapatid, dito natin maintindihan yung why people has to be saved, no? We talk about gospel. Maaaring sabihin ninyo, gospel is about the good news of salvation. Yes, that's true. It is about the good news of how a person now can be saved through Jesus Christ. And because he is now saved in the Lord, he can now enter the kingdom of God. Na paghaharian na siya ng Panginoon, ng kaharian ng Diyos, is because he has now Jesus Christ in his life. Sabi nga ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. The one comes to the Father. It means it is through Jesus Christ that the person may able to enter the kingdom of God. No? And it involves what? It involves being born again. Sabi nga ni Jesus Christ, unless a man will be born again in the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. So there are requirements for a person to become part of the kingdom of God. No? Kailangan na he has to repent of his sins, because sabi nga ni Jesus Christ, the kingdom of God has come, and for you to be part of that kingdom, kailangan you need to repent, sabi ni Jesus Christ, and you have to believe in the gospel. And the gospel is all about Jesus Christ. So he's talking about believe in the Lord. Yun ang ibig sabihin nun. Because the gospel is all about Jesus Christ. Jesus Christ is the embodiment. No? Everything about the gospel is about the Lord. Kaya yung gospel, makikita natin, nandun yung life ni Lord, nandun yung death ni Jesus Christ, nandun yung his resurrection, makikita natin dun yung ascension ni Jesus Christ sa gospel, makikita rin natin yung kanyang glorification when he went up back into heaven, and then sabi nga doon, he seated at the right hand of the God, and then sabi doon, alam din natin that he will be coming back soon. No? So that's about everything that we have come to see in the gospel. It's all about Jesus Christ. Now, ngayon, dito sa ating pong pag-aaralan tonight, when we talk about the gospel, we will examine the condition of an unsaved man. Ano ba ang isang kondisyon ng isang taong hindi pa naliligtas? No? How does God see a person? Paano ba nakikita ng Diyos ang isang tao na hindi pa nagrepent ng kanyang kasalanan, na hindi pa tumanggap at nanalig kay Lord? Ano yung nakikita ng Diyos, on what does the Bible says about a person that has not been saved yet? So it's all about the bad news, no? Sabi nga natin, the gospel is the good news,
But before there is a good news, there are bad news. Ano yung bad news? It's all about our sins. No? It's all about our sinful nature. Kaya dito sa mga passage natin tonight, kung umpisa natin, we will try to go to different verses na nandyan sa ating pong manual na nagpapatunay ano ba ang kondisyon ng isang tao na hindi pa ligtas. Okay? Para maintindihan natin at i-relate natin yung mga sarili natin nung bago tayo tumanggap kay Lord, no? Ano ba ang kondisyon ng isang tao na hindi pa naligtas? Okay? Let's open your Bible in the book of Genesis. Okay, let's read Genesis chapter 5 verses 1 to 3. Okay? At may mga question po dyan sa ating pong manual na makakatulong po as we approach this passage. Okay, sabi po sa Genesis chapter 5 verse 1 and 3. Okay? Today I may be reading the verses. I will first read sa ating pong session tonight, I will be reading all the verses. Pero sa susunod nating meeting next Wednesday, okay, I will be calling people to read the passage. Yung mga nagtatrabaho pa, okay lang, just sabihin nyo lang sa akin kung nagwo-work pa kayo, so I will not call you. But those who are free, be ready po on our next meeting. Be ready with your Bible because I will call some of you to read our passage. Okay? So, but tonight, ako muna po yung magbabasa. Okay? So, buksan natin yung Biblia natin sa Genesis 5 verses 1 to 3. Okay? Now, ang sabi po dito sa ating verse, sa Genesis 5, kung inyong Bible po ay Tagalog or English, so I will be reading in English. So from Adam to Noah. Okay? So dito, makikita natin dito yung, dito sa chapter 5, it's all about from Adam down to Noah. So this is the written account of Adam's line. So dito, ibinibigay yung lineage. No? Sino-sino yung nagmula kay Adam, no? Kay Adan nung siya create ni Lord. At dito, ibinibigay dito, sino yung mga nagmula kay Adam. Okay, so ang sabi dito, when God created man, meaning Adam, He made him in the likeness of God. Okay, He created them, male and female, and blessed them. And when they were created, He called them man. Okay, so verse 3, when Adam had lived 130 years, he had a son in his own likeness, in his own image, and he named him Seth. Okay? So, ito po yung sinabi dito sa verses na ito. Ngayon, ang tanong po natin tonight, ang sabi dito, okay, what was man's moral condition when God created him? Okay, dito sa verse natin, dito sa chapter 5, verse 1 and 3, makikita natin na ano ang kondisyon ng tao o ng tao nung nilalang ng Panginoon ang tao, anong kanyang kondisyon nung siya'y nilalang ng Panginoon. Ang sabi dito, God created man, He made him in the image and likeness of God. He created them male and female and blessed them. Okay? And when they were created, He called them man. Okay, so dito makikita natin mga kapatid, ano ang moral condition ng tao nung create sila ng Diyos. Sinabi dito sa chapter 5 na create sila in the image and likeness of God, bilang kawangis ng Diyos. Ibig sabihin, very special ang pagkakalalang ng Panginoon sa tao. Kung i-compare natin yung tao sa mga hayop at sa mga ibang mga creation ni Lord, very special ang tao kasi tayo lang daw po ang sinabi dito sa chapter 5 at doon sa mga previous chapter ng Genesis chapter 1 and 2, dito sinabi that man was created into the image and likeness of God, no? Ibig sabihin, kawangis natin ng Diyos. Ibig sabihin, sa buhay natin, nakikita ang Diyos natin noong mga panahon na yon nung tayo nilalang ng Panginoon. No? And that is the moral condition when God created Him. Now, let us check now Ecclesiastes 7 verse 29. No? Punta tayo sa Ecclesiastes. Tingnan natin kung ano sinasabi dito naman sa Ecclesiastes.
ito ba ay ganun din ang sinasabi nito kagaya ng Genesis? Okay, tingnan natin. Let's go to this passage. Tingnan natin kung ano sinasabi. Kaya nga sabi ko, you have to have your Bible with you when we go to this training, no? Kasi marami po tayong mga verses na pag-aaralan, i-compare po natin 'yan, 'di ba? Sabi nga natin sa pinag-aralan natin, mga kapatid, do sa inductive Bible study natin. No, it means to say, kapag sinabi nating Scripture interprets Scripture, ikino-correlate natin yung pinag-aralan natin sa mga ibang Scripture. Ano ang sinasabi nitong Scripture na ito dun sa pinag-aaralan natin? Kaya dito, i-correlate natin yung Genesis 5 dito sa binasa natin. Ito rin ba ang sinasabi sa Ecclesiastes 7 verse 29? No, tingnan natin kung yan din ba ang sinasabi niyan. Ha? Ano po sa Tagalog? Sa inyong mga Tagalog, Ecclesiastes, after it is in the book of Ecclesiastes is after the book of Proverbs. Okay po, thank you po. Okay. So after ng Proverbs, yun yung po yung Ecclesiastes. Okay? Okay, so let's see that passage. Okay, Ecclesiastes 7 verse 29. Okay, ang sabi dito, this only have I found, God made mankind upright, but men have gone in search of many schemes. Okay, so dito, makikita natin, bago pa man ang tao ay nagkasala, mga kapatid, ginawa ng Diyos na ang tao ay matuwid. Yeah, thank you for that, Sister Maddie. So, ginawa silang matuwid, no? Upright. Yun ang sabi dito sa Ecclesiastes, no? That God made mankind upright. So, nung create pala tayo, yun din ang sinasabi ng Genesis 5:1-3. Hindi lang kayo ay ginawang kawangis ni Lord, kamukha ni God. Okay? Na para bang kapag tinitingnan tayo ng tao, nakikita ang Diyos sa buhay natin. No? At sabi nga natin na ang tao ginawa silang matuwid ng Panginoon. Ibig sabihin walang kapintasan. Walang pwedeng i-accuse sa atin noong mga panahon na yon. Na sabi nga, 'di ba nung create ni God, yung after 6 days, nung create niya ang tao, create niya lahat-lahat ng bagay, nung tiningnan ng Panginoon yung lahat ng mga ginawa niya, sabi niya, it is good, no? It is perfectly good. Walang kapintasan lahat yung ginawa niya. Even yung mundo, yung stars, the moon, the sky, yung waters, no? Lahat maganda. Wala kang pwedeng ipintas. Okay? So nung bago pa man nagkasala si Adam and Eve, no? Si Adam and Eve, they were created by Lord to become into the image and likeness of God. At the same time, sila ay ginawang matuwid ng Panginoon. So they were upright, no? Sabihin, pag sinabing upright, yung wala talagang kasalanan o walang kapintasan, no? When talk about being upright. Upright, it means na kaya nilang mamuhay ng tama, kaya nilang mamuhay ng banal, kaya nilang mamuhay na talagang kaaya-aya sa Diyos, kaya nilang mamuhay na talagang nandun yung fellowship nila sa Panginoon, no? Yun yung sinasabi nating matuwid, no? Walang kapintasan, na nakakapamuhay ang tao ng banal, ng tama, at ng kalugod-lugod sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng matuwid. So dito makikita natin na dito pa lang makikita natin ito ang kondisyon ng tao bago pa man sila'y nagkasala. Sila ay kineate ng Panginoon, no, na matuwid, and they were created by God unto the image and likeness of the Lord. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, okay? If someone will want to answer this, you can also unmute. Ang sabi sa verse sa ating susunod na tanong, when Adam fathered his children. Okay, nung nagkaroon na ng anak si Adam, si Adan dito sa Genesis chapter 5. Whose likeness and image
were they born in? Okay, nung una, sabi na natin, they were created into the image and likeness of the Lord. Okay, but then dito sa Genesis 5, kung mapapansin ninyo, itong Genesis 5, ito na yung time na nagkasala na yung tao. Di ba sa Genesis chapter 3, doon nandun lahat yung mga nangyari, yung fall of man, nung kinain nila yung forbidden fruit, doon sa forbidden tree, no, of knowledge of good and evil. So dito, makikita natin, yung chapter 5, ito yung pagkatapos nung nagkasala na si Adam and Eve. Okay, ano yung makikita ng atin ngayon dito sa chapter 5? Pagkatapos na sila ay magkasala. Ang tanong natin, when Adam fathered his children, okay, nung naging ama siya ng kanyang mga anak, anong likeness na ang nakikita sa kanyang mga naging anak? Nakikita pa ba yung likeness of God o iba na yung nakikita? Iba na po. Okay, ano yung nakikita? In what likeness? Sabi sa Genesis 5. Like his father, Adam. Yeah. Okay. So hindi na nakikita yung image ni God. Okay? Ang nakikita na dito is that, sabi nga natin doon, tama Sister Leia, no? Sabi dito sa verse 3, when Adam had lived 130 years, he had a son in his own likeness. Hindi na in the likeness of God. So dito, hindi na nakikita yung uprightness. Hindi na nakikita doon sa mga naging anak ni Adam dahil sa yung pinagmula ng kasalanan, yung mga naging anak niya, when he had lived 130 years, nagkaroon daw siya ng anak na lalaki in his own image. Okay? In his own image, and he named it Seth. Okay? So dito, hindi na in the image of God. So mapapansin natin, ang sinasabi nito ngayon sa atin is that nung tayo nagkasala mga kapatid, dahil sa ating ninuno, na dahil lahat tayo galing kay Adam and Eve, no? Somehow, nandito pa rin naman yung image and likeness of the Lord, but it has been somehow has been distorted, or somehow it has been ruined by our sinfulness, no? Na hindi na ang nakikita sa atin ay yung imahe ng Panginoon sa pamumuhay natin, the way we live, but ang nakikita natin is that yung we are really makikita natin talaga yung image and likeness ng ating ninuno na si Adan, no? Makikita natin sa ating pamumuhay yung kanilang somehow we had inherited the sin of our forefathers, sabi nga natin, at makikita natin dito that God, that in the beginning he was made upright by God in God's own image, pero Adam's children were born in his own likeness and image, which was fallen and corrupt because of sin. Ibig sabihin, dito na natin makikita na yung lahat ng ipapanganak ngayon ni Adan ay hindi na upright. They were fallen already and they are corrupt already because of sin. Kaya nga, diyan natin masasabi na lahat ng mga batang ipinapanganak, although innocent sila, wala naman silang kinalaman, no? But because na-inherit na nila sa kanilang mga magulang yung kasalanan ng tao, na nagpasalin-salin, that it came from Adam. Dahil lahat naman tayo galing kay Adam, okay? And Adam and Eve. So dito makikita natin yung children were being born into the image of man, no? Into his likeness. At yung image and likeness na yan is a fallen image already, no? A fallen and corrupt because of sin. Okay? Because of our sin. Kaya naging corrupt po ang tao, no? Because of our sin. So yan po yung makikita natin dito sa Genesis chapter 5 verse 1 and 3, that before we were upright, lahat tayo matuwid, ginawa tayong kawangis ni Lord, but then because dahil nagkasala ang ating mga ninuno, lahat ng taong ipinapanganak after Adam ay hindi na yung kawangis ang nakikita, kundi ang image and yung ating own image na ang nakikita. Our own, yung image ng ating pong mga ninuno o yung ating mga saan tayo nagmula, yun na po yung nakikita sa atin, hindi na yung Diyos. No? It's because of our fallen and corrupt, sinful nature na na-inherit natin sa ating mga ninuno. Okay, let's go to Genesis chapter 6 verse
5. Let's see more. Okay? Dito sa Genesis 6 naman, it talk about the flood, no? Bakit nagkaroon ng flood? No? Bakit ba pinayagan ni Lord na magkaroon ng flood? O bakit nagkaroon ng pagbaha in those times, no? At dito natin makikita, no, dito sa Genesis chapter 6 verse 5, ang sabi po dito, the Lord saw how great man's wickedness on earth had become, and that every inclination and the thoughts of his heart was only evil all the time. Come to think, mga kapatid, no? Dito natin makikita na paano natin i-describe ngayon sa ating mga, on our own words, yung kondisyon ng tao bago pa man niya i-destroy ito ng pagbaha in those times. Ano yung nakita ng Diyos? Nung tiningnan niya yung kanyang creation, lalo tigil sa lahat yung tao in those times, ano yung nakita ng Panginoon? Ang tanong natin dito, describe in your own words the condition of man before God destroyed the earth with the flood. Anong nakita ninyong kondisyon ng tao na nakita ng Diyos in those times dito sa verse na ito? Dito sa verse 5 natin. Mga kasamaan. Ha? Mga kasamaan po. Okay. Kasamaan ng mga tao. Yes, no? At dito kita na 'yun doon sa verse natin, yung paano namuhay ang tao talaga sa kasuklam-suklam sa Diyos, na punong-puno ng evil, no? Kaya nga ang sabi dito, no, the Lord saw how great, no? Nakita daw ng Diyos how great is man's wickedness. Pag sinabi nating wickedness, ito yung kanilang mga pamumuhay na punong-puno kasalanan, no? Punong-puno ng kasamaan ang ginagawa nila, no? Punong-puno ng mga kasamaan, ng mga bagay na hindi maganda ang kanilang ginagawa, no? Ibig sabihin, it is always lahat ng kanyang ginagawa ay laging it is rooted on their own wickedness, no? Kaya nga we can see how wicked they live in those times, no? Nabuhay sila ng talagang makasalanan in those days. Sabi nga dito, hindi lang yun, no? Sabi dito, how man's great wickedness on earth had become, and that every inclination of their thoughts of his heart was only evil all the time. Yung para bang ang inclinasyon ng kanilang mga puso ay laging gumawa ng hindi tama. Na ang laging iniisip ng tao in those times yung mga bagay na kasuklam-suklam, ng mga bagay na punong-puno ng hindi maganda, na ang kanilang iniisip lagi doon yung para bang kung paano gumawa ng mali, no? Kung ano yung mga bagay na hindi tama, yun yung gagawin nila. So yun yung nilalaman ng mga puso nila. Kaya sabi nga natin kanina, no, whatever comes from our heart that is yung talagang nature natin, no? Kasi hindi natin pwedeng dayain yung puso natin, kasi kung pag ganun ang puso natin, ang lalabas talaga sa buhay natin ay yung nilalaman ng puso natin. And when God saw the heart of the people in those times, sabi doon, ang sabi ni God dito sa kanyang salita, no? God saw man so wicked that every inclination of their heart is to do evil. Na wala silang intensyong gumawa ng tama. Na ang gusto nilang gawin lagi ay mamuhay ng mali. Yung gusto nilang mamuhay lagi na talagang mamuhay sa kasalanan. At sabi nga natin, kasamaan. No? So yun yung nakita natin dito, no? Man was so wicked, so much to that his entire heart, yung hindi lang puso dito, kundi ang sabi pati yung isip niya, no? Yung kanyang thoughts, yung kanyang intensyon ay always evil. So kung titingnan natin, yung buong pagkatao ng tao, ng mga panahon na yon, nung nagkasala ang tao, makikita natin hindi lang ang na-ruin doon yung imahe nila na galing sa Diyos, kundi pati yung puso nila, no? Nakita natin dito yung nilalaman ng mga isipan nila, at ganoon din yung lahat ng intention nila, puro based on what is evil, o kung ano yung talagang masama o yung kasuklam-suklam, yun yung kanilang intensyon ng kanilang mga puso at isipan. Kaya nga, dun yung makita natin yung kondisyon yon. Kaya dito, ang tanong natin dito, mga kapatid, do you think men today are any different? Kung titingnan natin ngayon yung ating mga buhay, okay? Kung titingnan natin ang tao sa henerasyon natin ngayon, yun din ba ngayon ang nakikita ng Diyos sa isang taong hindi pa
nakatanggap kay Jesus? Parehas din ba? Opo, parehas lang. Okay, parehas. Bakit, Brother Romeo? Sa tingin mo? Kasi po, kasi nung di pa tayo nakakakilala kay Lord, di pa tayo nakakatanggap sa Kanya, talagang yung mga iniisip natin noon is nakakagawa tayo kadalasan ng kasalanan. Mm-mm. Yeah. Okay, so ibig sabihin, kung yun yung, merong kadagdagan, gustong magdagdag? Wala pang Diyos sa kanila. Buhay. Okay. Yeah, that's true. Thank you, Sister Maylene. Okay, so dito makikita natin na do you think men today are any different than those in Genesis chapter 6? Ibig sabihin nito, wala tayong makikitang pagkakaiba eh. Lalo tigit sa lahat, sabi nga natin, kung ang tao in those times, sila'y likas ng makasalanan, ganun din naman ang makikita natin na walang pagbabago yun. Kasi yung sinful nature natin, nagpapasalin-salin lang yan. No? Kaya ngayon lahat ng mga batang ipinapanganak, they are considered to be having sin already. So ibig sabihin, there's nothing that we can do because of our sinful nature. No? Yung ating likas na pagiging makasalanan, there's nothing that we can do about it. But we thank the Lord dahil si Lord lang ang makapagdidil niyan. Si Lord lang ang talagang makakaputol niyan. Kaya nga nagkaroon nga ng pagkakataon where He sent Jesus Christ, no? At yun nga yung gospel when the Lord sabi kan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So without God, without the provision of the Lord, wala tayo. Ito talaga yung magiging kondisyon na natin, mga kapatid. Hindi natin pwedeng alisin yung ating buhay sa ating nature. No? Kung ano yung nakita ni Lord noong mga panahon na yon sa Genesis 6, ang isang tao in our time today na hindi pa tumanggap kay Lord, na hindi pa naligtas, yun din yung kondisyon nila. But we thank the Lord kasi ngayon bilang tagapagsunod, dahil lahat tayo mga Kristiyano na, nagsisi tayo ng mga kasalanan natin, tinanggap natin at nanalig tayo kay Jesus Christ, at dahil ginawa natin yon, we were saved, no? Tayo naligtas sa ating mga kasalanan, no? Ibig sabihin, kapag ang Panginoon ngayon, titingnan tayo bilang mga tagapagsunod ni Jesus, hindi na yun yung nakikita niya sa Genesis 6. Hindi na yun ang nakikita niya sa atin. Kasi ang nakikita na niya sa atin ay si Jesus na nananahan na sa puso natin. Dahil nakikita na niya yung dugo ni Jesus na naglinis ang ating buong pagkatao. Kaya tayo'y matuwid na muli. Kaya nga righteous na tayo sa umuli sa sight, di ba? Not because we are talagang upright. Yes, upright tayo nung hindi pa tayo nagkasala. Yun yung sabi sa kanina dun sa Genesis chapter 5, di ba? That God created man to be upright, no? Ibig sabihin, likas tayong upright tayo. But then, dahil nagkasala tayo, nagkaroon tayo ng sinful nature, but we thank the Lord because of what Jesus Christ has done for us. Na ngayon, hindi na tayo parang we are not being looked upon by the Lord as something that we are able to see na talagang full of wickedness, na yung ating heart and thoughts and intention are full of evil. Hindi na yun na nakikita na niya. Dahil tayo nilinis na tayo ni Lord, si Jesus Christ ay nananahan na sa atin. Pero ang tingin na niya sa atin, we are now upright in His presence. Kaya nga nakakapasok na tayo kay Lord. Na-enjoy na natin yung presence ni God sa ating kalagitnaan. So we are now declared righteous. We are declared justified, di ba? Pinawalang sala na tayo. Kaya yun yung kagandahan. Ngayon, tayo iba na tayo doon sa nakikita ni Lord Jesus sa Genesis 6. Pero ang sinasabi dito sa lesson natin, paano naman yung mga taong unsaved? And that is the bad news. Hindi ito good news. Kasi yes, we can consider what na nangyari sa atin as something that is good news. Pero bago naging good news yung buhay natin, mga kapatid, we are all, nandun muna yung bad news. And the bad news is that we are all sinful. That in the eyes of the Lord, we are all wicked. Na lahat ng intensyon ng puso ng tao, yung kanilang heart, yung kanilang thought, it is full of evil. Kaya
kung ganun ang puso at isipan ng tao, edi lahat ng lalabas sa kanila, it will be all evil. No? Kaya walang pagkakaiba. Kung ang isang taong hindi ligtas ngayon, even sa ating time, ngayon 2023 na tayo, no? Yung mga taong this year 2023 na hindi pa tumanggap, hindi nagbalik loob, hindi nagrepent, hindi pa naniniwala, sumasampalataya kay Jesus, wala sila sa pagkakaiba, ganun din ang nakikita ng Panginoon sa mga buhay ng tao sa ngayon. Kung ano yung nakita niya sa Genesis 6, sa 6 before the flood, yun yung nakikita niya sa mga taong hindi pa naligtas, no? Sabi dito, men have always been basically the same because they have all descended from Adam in his fallen condition. Ibig sabihin, dahil lahat tayo nanggaling kay Adam. Ibig sabihin, lahat ng taong nanggaling kay Adam, daladalin nila yung sinful nature, yung tinatawag nating likas na masama o likas na talagang makasalanan. At dahil yun ay hindi na-deal at wala tayong kakayahan alisin ang ating mga sarili doon, mga kapatid, walang pagkakaiba ang nakikita ng Diyos sa mga tao ngayon doon sa nakita niya nung bago dinestroy ni God itong kanyang creation through the flood. Okay, so that is what this tells us. Okay, let's go now to Isaiah 64 verse 6. Okay, let's go to Isaiah. Tingnan natin. Ito rin ba yung sinasabi ni Isaiah? The same thing. Okay? Okay, in Isaiah chapter 64 naman, ang sabi dito, verse 6. Okay, all of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. We all have strived up like a leaf, and like the wind, our sins sweep us away. Okay? Now, anong nakita natin dito, no? Ibig sabihin dito, ang sabi dito, circle the word all in your Bible. What does the word tells us? Are there any exception? Meron bang exemption pag sinabing all? Okay, Wala. wala, ano? Ibig sabihin, wala. Kaya nga all eh. Hindi pwedeng sabihin all tapos may exception na Exempted. isa o dalawa o exempted, no? Hindi pwede. Ibig sabihin, 'di ba ganun din naman ang sinabi, 'di ba, ni Paul sa Book of Romans, for all have sinned and fallen short of the glory of God. Wala isa man hindi nagkasala. Okay? Hindi pwedeng nating sabihin na hindi ako nagkasala. No? Iisa lang taong ipinanganak dito sa lupa na hindi nagkasala. Sino 'yon? Jesus. Jesus Christ. Christ. Yes, Jesus lang ang tanging ipinanganak dito sa lupa kasi nagkatawan tao. Siya'y Diyos na nagkatawan tao, then talagang walang kasalanan because He is God in the flesh. No? Hindi siya talagang lubos. Kasi sabi nga natin, kung si Jesus ay nagkasala, hindi siya magiging pleasing offering para for our sins, no? As a substitute, di ba? We talk about the Lamb of God sa mga previous preaching natin. Siya'y kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Kaya sa naging kordero ng Diyos, He is a lamb without blemish. He is a lamb without sin. Kasi kung may sin siya, hindi yun magiging katanggap-tanggap na sacrifice kay God. But then because He was able to victoriously, no? Sabi nga natin, no? Sabi nga, na-fulfill ni Lord yung kanyang mission here on earth when He saved us from our sins. It means to say, naging katanggap-tanggap ang kanyang buhay. So dito makikita natin, ang sinasabi rin sa Isaiah, ganun din, all. Ibig sabihin, lahat ng tao, sabi dito, sa 64 natin, that all of us have become like one who is unclean. Lahat daw tayo unclean. No? Nung mga unang bago tayo tumanggap kay Lord, ito ang kondisyon natin, mga kapatid. Ito tayo.
Yung nakita ni God sa Genesis 6, ganun din tayo nung bago tayo tumanggap. Lahat ng ating inclinasyon, lahat ng ating mga iniisip, yung mga kalooban natin, yung mga thoughts natin, laging punong-puno ng paggawa ng masama. But then, ganun din, no? Sabi din dito sa Isaiah, that the bad news is that all of people become like who is unclean. And then all our unrighteous acts are like filthy rags. No, ibig sabihin, what are all righteous deeds like? Ibig sabihin, parang itong maruming basahan lang sa Diyos. No? Parang maruming basahan lang yung ating righteous act. Pag sinabi nating, ibig sabihin pala, ang sinasabi dito sa Isaiah, okay, nagsisimba ka, relihiyoso ka, nagdadasal ka, okay, na tumutulong ka sa tao. Okay, sa mata ng tao, kapag nakikita nila na parang nagsisimba ka, no, na matulungin ka, nagpe-pray ka, mabait ka, consider you are righteous already. Okay, di ba sa mata ng tao, pag nakikita nila, kasi hindi naman nila nakikita yung kalooban ng tao, ang nakikita lang naman ng tao yung mga ginagawa mo. Kaya ginadjudge nila ang tao sa mga nakikita nila sa ginagawa nila silang panlabas. Kaya kapag nakikita nila ang tao nagsisimba, paladasalanin, nagdadasal lagi, na tumutulong sa tao, ang kinukonsider nila na tao, itong mga taong ito, righteous sa mata ng tao. Pero sa mata ng Diyos, ang isang taong hindi pa tumanggap sa Panginoon, kahit anong buti ang gawin mo, kahit anong pamumuhay na gawin mong tama, it is still filthy rags in the eyes of God. Hindi pa rin yun parang katanggap-tanggap sa Kanya. Why? Is because it is still coming from an unchanged heart. Hindi pa nadidil yung puso. Kasi sabi nga natin, paano ka makakapamuhay ng tama kung yung saan nagmumula, yung pinaka-kaibuturan ng pamumuhay natin, which is the heart, ay hindi na bago. Hindi po pwedeng sabi nga ni Jesus Christ, natatandaan ninyo, bakit lagi niya nire-rebuke yung mga Pharisees? Parang sabi ni Jesus Christ, para kayong mga nicho. Di ba ang nicho, pag pininturahan mo sa labas, ang ganda ng itsura, pero sa loob, punong-puno ng mga kalansay, di ba? Sa labas, maganda, pero sa loob, parang hindi maganda. Ganun ang kondisyon, kaya nga, kung makikita sabi si Isaiah, all of you are unclean, even though kahit anong gawin mong tama, na mamuhay ka ng tama, no? Kahit anong gawin mong maging religyoso ka, kapag ikaw ay hindi pa tumanggap, hindi ka pa rin nagsisi, hindi ka pa saved, lahat ng ginagawa mo na akala mo ay tama, o matuwid, o righteous in your sight, it is just a filthy rags in the sight of the Lord. Okay? So yun yung sinasabi. So that is the reality, no? Ganun ang nakikita ng Diyos. Hindi niya nakikita yung mga outward thing because He's looking unto the heart. At ang nakikita niya, yung heart natin, yun din yung nakikita niya doon sa Genesis 6, na ang heart natin are full of evil. That even our thoughts are full of evil. Even yung ating intention are all evil. Okay? Kaya nga, kailangan mabago, kailangan talaga ma-change muna yung puso, yung inner. Hindi, kaya nga ang transformation natin, mga kapatid, kung i-relate natin yung nangyari sa atin dito sa pinag-aaralan natin, yung pagbago natin, hindi palabas, papunta sa loob. Di ba? We can testify all na paloob, palabas ang ginagawa ni Lord. Binabago niya muna yung loob ang binabago ni Lord. Kasi nandun yung root. Hindi mo pwedeng maging tama yung labas kung hindi madil yung pinaka-root. At yung root nun yung heart. Kaya nga sabi ni God, no? In the new covenant that I will give unto men, no? I will change the heart of stone and I will give him a heart of flesh. Kailangan talaga yung tanggalin yung puso na talagang matigas dahil punong-puno ng paggawa ng kasalanan. Kaya dahil yung puso na yan ay talagang matigas, lahat ng lalabas sa buhay natin ay talagang yung mga bagay na hindi maganda, no? But then, bago pa man na makapamuhay tayo na magiging tama sa Diyos, na magiging kaaya-aya ngayon yung mga ginagawa natin, kailangan yung puso na yan na
na talagang tumigas na sa kasalanan ay tanggalin ni Lord at bigyan tayo ng puso na talagang heart of flesh. And then that is what we mean when we were born again in the Spirit. Sabi nga natin, nung ipinanganak tayo muli sa Espiritu, nung tayo kinasihan ng banal na Espiritu ng Panginoon, no, tayo po ay nabago, no? At nakita natin yung transformation natin from inside out, hindi outside inside, no? From in to out, no? From inside to out. At yun yung makikita natin dito. So, why do you think God sees all this, His righteous deeds like a filthy garment? Bakit daw filthy garments ang tingin ng Diyos sa mga kahit anong buti ng gawin ng tao, kahit anong mga magagandang bagay ang ginagawa niya, bakit filthy rags? Is because even the good things we do are still tainted with sin, no? Selfishness and wrong motives. Ibig sabihin, lahat ng mga ginagawa natin, nandun pa rin na talagang merong parang tainted pa rin yan, nagmumula pa rin yan on a sinful heart, no? Nagmumula pa rin yung ating, nananaig pa rin yung selfishness natin, no? Yung ating mga wrong motives, no? Sabi nga natin is because lahat ng ating mga intensyon, sabi nga natin ay mga mali, no? Kaya nga kung makikita natin, kahit gumawa ka raw ng tama, pero kung nagmumula naman yan sa isang puso na talagang hindi pa nabago ni Lord, na punong-puno ng kasalanan at likas na makasalanan, kahit anong buti ang gawin mo, hindi ito magiging katanggap-tanggap sa Diyos, no? There's no credit of all. Ibig sabihin, para lang maruming basahan yan sa mata ng Diyos when it comes to our righteousness. So, kaya nga, kung i-relate yan natin sa mga Pharisees in those times. Kaya nga, in those times, kinukonsider na self-righteous ang mga Pariseo ng mga panahon ni Jesus. Kasi yung kanilang righteousness is based on their own. No? Kaya nga, they are self-righteous people. Dinideclare nila na they are righteous, but in the sight of God, they are not really righteous. Kaya nga, nire-rebuke sila ni Lord. No? Lagi silang nire-rebuke ni Lord. It's because they try to portray that they are okay outside sa mga ginagawang mga religious nilang ginagawa sa outside thing, pero in their inner heart they are full of evil, no? They are full of sin, no? Kaya nga makikita natin dito kung bakit ganun lagi na lang na nire-rebuke ni Jesus Christ yung mga religious leaders in his time, no? When he was talking to them, when he was revealing their self-righteousness, because ang righteousness na talagang katanggap-tanggap sa Panginoon, mga kapatid, is the righteousness of Christ. At yung righteousness na yan, bakit tayo ay dineclare na righteous sa mata ngayon ni Lord? Is because yung righteousness natin hindi on our own. Yun yung pagkakaiba ng righteousness natin ngayon dun sa righteousness na binabanggit dito sa Isaiah 64, no? Yung righteousness dito is it is a self-righteous thing. But yung ating righteousness is not a self-righteous that we declared righteous by ourselves. But kaya tayo naging matuwid, or why we become righteous in the sight of God, is not because of our own, but it is because of the righteousness of Christ. Dahil yung righteousness ni Jesus Christ ay nasa atin na is because He is now into our lives. Yun yung nakikita ng Panginoon Diyos kapag tinitingnan niya tayo. Nagiging matuwid na muli tayo sa mata ng Diyos. Nagiging righteous tayo is because of the righteousness of Jesus Christ that has been imputed to us nung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas nung nagsisi tayo ng ating mga kasalanan. And that is what we see, no? Kaya nga may pagkakaiba yung righteousness natin noon, ng mga panahon na hindi tayo patumatanggap kay Lord, compare with our righteousness that we have. That is the righteousness that is of Christ, no? Noong mga panahon, it is our own righteousness only. We always see ourselves righteous only, no? Yun yung tingin natin sa sarili natin, that we can live holy, that we can live righteous, that we can live godly. Pero in reality talaga, it is just
filthy rags o maruming basahan lang ang tingin ng Diyos sa mga ginagawa natin. Okay? Kaya in those times, noong mga panahon na hindi pa tayo tumatanggap kay Lord, kahit anong gawin nating simba, magpa-religious ka, magpakabanal ka, o gawin mong parang maayos ang buhay mo, kulang pa rin yon for you to be made righteous in the sight of the Lord, because those righteousness are just filthy rags in the sight of God. Okay, so we are already time, no? We are already almost 10 there, so almost we are already 11 there, no? It's almost 12 midnight here, so we will pause on here. What we will do, mga kapatid, we will tackle again on next Wednesday. So what I want you to do all is start answering yung question 4, read Jeremiah 79, yung mga natitirang question after the good news, no? Yung 'di ba bad news yung pinag-uusapan natin ngayon. Then we will talk about the good news. Kung kakayanin pa ng ating time next week, sa next Wednesday, we will tackle about that. But feel free to answer your manual, no? Kagaya nung kay Christina na sinare niya kanina, no? May mga answer na siya dyan. Maganda po sagutan ninyo. Kasi mas maganda na sinagutan ninyo, naintindihan ninyo muna, para bago tayo mag-discuss dito, we are able to, dadagdagan ko na lang. But we will try to make our training next Wednesday more of interaction. Okay, I will ask some question based on sa ating kung ano, and I will also call some of you to read the scriptures. So it will be more of interaction ang gagawin natin next Wednesday. So be ready with your answers, be ready with your Bible, and then so that we will able to gain much more. Magiging mabilis pa rin lalo yung ating pag-aaral. Kasi kung ako lang buhay magbabasa, then I will not let you answer also. Kasi hindi natin mababalidate yung inyong mga natutunan, so that you can also share what is your answer, and then we will just add to what kung ano man yung mga sagot ninyo. Okay, so just continue dun sa ating pong hindi natapos tonight. Number 4, 5, and 6, bad news, and then try to answer also everything about the good news on page 11. Okay, siguro kahit hanggang page 11 lang muna, kung answeran nyo yun, kasi we still have page 12, no? Doon sa all about good news. But if you feel that you cannot finish that, okay lang po hanggang page 11. So feel free po to go with all those questions and then put your answers para i-discuss po natin uli yon next week. Okay, so siguro bago tayo matapos next, ang gagawin natin sa bawat lesson natin, I will allow some time before mag-end ng prayer for some questions, or ang gagawin natin, hindi tayo aalis sa mga ibang mga scripture na hindi kayo solve. Kung meron kayong gustong itanong regarding that, dun sa dinidiscuss nating mga scripture, feel free na mag-unmute lang, and then you can ask your question, and then we will try to discuss that. Okay? So kung meron kayong mga question regarding dun sa mga scripture, o gusto nyong may mga tanong regarding that na parang party yon ng ating pinag-aralan, feel free to ask it. So we will try to answer those things also on our next lesson. Okay, so at this time we will focus on this, and let me just pray so that we can rest. Okay, so let me just stop muna yung ating